Hi, Mr. Pen Medina. Hello. Yeah. So, of course, I'm excited to watch your very special role here sa In Thy Name. But aside from In Thy Name, ano pa po yung iba ninyong ginagawa? Ngayon ang pinagkakaabalaan ko talaga ay painting. Bumalik ako sa first love. Aside from Batang Quiapo, ito lang. Ang Batang Quiapo naman, hindi naman madalas ang taking ko dahil yung mga action ng concentration ng teleserye na so understandable. So nagpipaint ako, inumpisan ko after so many decades na napabayaan ko dahil discarrel ako sa showbiz. Pero ano pa yan, bata pa ako, hindi pa ako nag-aaral, tapos kumuha ako ng fine arts. Kaya lang yan, nahila ako ng showbiz. Medyo nakaligtaan ko. Pero I would draw every now and then. Pero ngayon full time na kasi may nagyaya sa akin na mag-exhibit. Sir, do you have any upcoming exhibits? And ano po yung style nyo usually ng painting? Ay, thank you. Pupunta ka doon? Yung schedule nila, March, sana magawa ko lahat yung inumpisan ko matapos ko. Tapos mayroon din sa bandang April, ano tinatanong yung time ng pagpipaint ko? Yes, like action painting, abstract ba siya, surrealist? Yun ang medyo, hindi pala talaga full time. Kasi meron pa akong nag-aaral, grade 2. Ako yung taga-hatid, taga-sundo. Minsan, nagre-relieve si Mrs. yung aking anak na binata. So, mainly ako yung taga-hatid, taga-sundo. Grade 2 yung anak niyo po, Yes, or grade two. anak? Yes, anak. Wow. Bakit? Amazing. Sir, I know po may mga naging health challenges kayo, but I was surprised by your body because you're parang pwede kayo mag-century super bad, sir. Yes, how do you keep fit po? Acting lang yan. Acting lang. Kasi nga, dahil nangyari yung mayroon akong titanium rods eh. Mapaka lang tawag sa Tagalog. Does it hurt or hindi naman? Pag malamig? Pag mali ang pihit ko, lumuko ako, hindi tayo sumasakit. Pero hindi siya kagaya ng mga dati na pag malamig daw sumasakit, wala yan. Pag mali lang yung ginagawa kong pwesto. Dahil dito, hindi ako pwedeng magbuhat ng bigat. So hindi ako nag-gym. Well, hindi ako nag-gym talaga. Sa bahay na push-up, sit-ups dati. Ngayon sit-ups hindi na masyado. Dahil nandun sa titanium rods. No? So meron akong na-encounter. Hindi na-encounter. Napulot ko. Actually nakita ko pala sa magazine. Sa Life magazine, nung high school ako. Na ang tawag ay dynamic tension. You would call it now isometrics. Na ang linilift mo, parang yung body weight. Yung ganun lang. Tapos, konting planking. So, sir, like Noni Nicasio, like Soliman Cruz, Irma Adlaon, di ba? Ang dami-dami nyo nang nagawang roles eh. Do you have any particular pa rin na gusto nyong gawin na type of character sa dami-dami ng ginanapan nyo? Hindi naman necessarily type of character. Or maybe a biographical, yeah. Biographical. Kasi sa nangyayari ngayon sa akin, gusto kong i-transfer sa pelikula yun. Meron kasi akong mga nire-research na karamihan hindi pinapaniwala. So, I will post it. So, I'll check that out. Is that public? Is that public or naka-friends only kayo? I'll check that out. Tapos, yun nga, binanggit ko kanina. Yes, yung yes. Matrix na nagpapatakbo ng mundo. So, gusto kong gumawa ng pelikula tungkol doon. At ang kakasama ko yung mga anak ko. Pero naghihintay pa ako ng tamang timing kasi naghihintay ako ng developments lalo na sa USA. Yung nangyayari ngayon, yung pagpupunit Trump,
Mhm. Ang daming nagagalit, pero may mga ginagawa siya na, uy, bakit yung magtataka ka kung aware ka sa nababalitaan mo, yung magtataka ka, bakit niya ginagawa yun? Bakit niya kinakalaban ng Canada, Mexico, bakit niya kinagalan ng budget ng USA, balita ko pati ang kanilang Department of Education. Marami pang bagay. Ang LGBTQ, DEI, tinatawag nila. So lahat yan, tinagalan niya ng budget. Sinasabi, merong malaking nangyayari sa buong mundo. Napakananin isang malaking grupo, malaking tao na may kinalaman doon sa mga tinanggalan niya ng budget at binatingan niya ng target. Yung mga kinalaman niya. So, gusto kong gumawa ng isang karakter na hindi pinapaniwala pero unti-unti nabubuka. Parang kasama din sa awakening na gusto gawin ng pelikula namin. Yan. So, sir, last question po. Since I know you're very vocal with what's happening with the country, with religion, and your beliefs, I wonder if you have any opinion dun sa nangyayaring possible impeachment for Sara Duterte. Alam mo sa napag-aralan buong mundo, it's an illusion of choice. So, hindi natin alam ngayon kung sino talaga ang totoo sa kanila. Kasi karamihan dyan, gaya sa US, isa lang ang may hawak. Na sinasabi ngayon, kumakawala sila Trump doon sa power na yun na kumahawak sa mga politiko, sa mga judges, sa mga Hollywood actors. Ewan ko dito sa atin kung mayroon ganun. At kung sino-sino sa media, sa religion, sa pharmaceuticals, hindi ko alam kung meron tayong guarantee. Pero yung impeachment, tsaka bakit ngayon lang, eleksyon, ang tagal na mga issue laban sa kanya. May mga evidence. So, mga moro-moro, circles, kagaya na nangyari. Panahon ni Marcos, people power, pumalit, mayayaman din, walang nangyari, napabayaan yung kita, tapos napalitan, ganun din. Hanggang ngayon, sama ng pasamaan takbo. Yun, yung natutunan ko dyan sa buong mundo. Pero parang totoo rin ito. Yung mga kandidato na naglalaban lang, it's an illusion of choice. Kumbaga, kunwari, meron kang pagpipilian. Actually, isang barkada lang, isang model. So, thank you, sir.